Ang tukso ay parang anino ng tao na laging nakasunod sa bawat isa sa atin. Paano nga ba maiiwasan ang tukso at kasalanan? Ano nga ba ang tukso? Saan nanggaling ang tukso? Ang tukso ay ang pagkaakit ng isang bagay, lalo na sa isang bagay na mali. Kapag natutukso ka, hindi naman nangangahulugang masama ka. Sinasabi ng Biblia na lahat tayo ay natutukso, pero ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa natin para makaiwas tayo kapag tayo ay natutukso. Saan naman nanggaling ang tukso? Una sa lahat, hindi sa Diyos nanggaling ang tukso. Bagamat pinahihintulutan niya ang mga ito sa ating buhay. Sinasabi sa Santiago chapter 1 verse 13, huwag sabihin ng sinuman pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masasamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Ano naman ang kasalanan? Ang kasalanan ay anumang paggawa, damdamin o kaisipan na salungat sa pamantayan ng Diyos. Kasama rito ang paglabag sa mga kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng masama o di matuwid sa paningin ng Diyos. Inilalarawan din ng Biblia na kasalanan ang hindi paggawa ng tama at ang pagpahintulot na pumasok sa kanilang buhay ang tukso. Ang kasalanan at tukso ay laging magkasama at nag-aanyong maganda upang lalong mahulog at makagawa ng pagkakamali ang mga tao. Ang madalas na dahilan kaya napapahamak ang isang tao ay dahil sa tukso. Kaya siya nadadapa at nagkakamali ay dahil sa nagpapadala siya sa tukso. Maging ang unang mga tao na sina Adan at Eva ay hindi nakaligtas sa tukso na ginagawa ng demonyo na nag-aanyong ahas na mababasa natin sa Genesis chapter 3. Ang tukso ay hindi naman magpapakita sa pangit na anyo o paraan. Sa halip, laging maganda at kaaya-aya ang kanyang anyo. Kung pangit ang ipapakita ng tukso, baka wala nang mabibiktima ang mga demonyo at kampo ng kasamaan. Maganda sana kung ganon mga apo, pero hindi. Dahil sa magandang anyo nagpapakita ang tukso para madaling maakit ang mga tao. Ang tukso ay maaaring magpakita sa paraan ng salapi, kayamanan, katanyagan, kapangyarihan at katungkulan. At kahit pa sa mga literal na magandang hitsura para mapansin agad at tuluyang mahulog sa kumunoy ng kasalanan ang taong inaakit. Kaya mabuting suriin ninyo ng husto ang mga dumarating sa inyong buhay at pag-isipang mabuti kung ito ba'y hindi tukso na magtutulak sa inyo sa paggawa ng kasalanan. Paano naman natin ngayon lalabanan ang mga tukso? Ito ang pinakamabisang paraan mga apo. Manalangin ka ng taimtim at buong puso upang hanapin ang kalooban ng Diyos. Kapag nakaharap tayo ng matinding tukso, ang pinakamahusay na gawin ay lumapit ka sa Diyos upang manalangin at hanapin ang kanyang kalooban. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo chapter 21 verse 22, at lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Kaya kapag sumapit sa atin ang mga tukso, palihim na inobserbahan ng Diyos ang ating mga saloobin upang makita kung mayroon ba tayong paghahangad na hanapin ang katotohanan at manindigan ng tapat. Kung tayo ay tunay na nagdarasal at tumatawag sa Diyos, gagabayan tayo ng Diyos na maunawaan ang kanyang kalooban upang malaman natin ang tamang gawin. Kung gayon, makakaya nating maaninagan ang mga mapanlinlang na pakana ni Satanas at mapagtagumpayan ang mga tukso. Gayon pa man, kung hindi tayo lumalapit sa kalooban ng Diyos upang manalangin at hanapin ang kalooban niya, hindi natin makikita at maunawaan ang mga bagay gamit lang ang ating pisikal na mga mata. At madali tayong malinlang at mahulog sa tukso. Bilang resulta, ang ating pakikipag-ugnay sa Diyos ay magiging baliwala. At ang pinakamalala pa
ay mamuhay tayo sa hindi matakasang kasalanan at magkaroon pa tayo ng paghihimagsik laban sa Diyos at tatanggihan at tatalikuran pa natin siya. Yun ang hindi gusto ng Diyos na mangyari sa atin, mga apo. Sa makatwid, kung nais nating mapagtagumpayan ang mga tukso, kailangan nating palaging lumalapit sa Diyos, manalangin at hangarin ang kanyang kalooban. Kaya't kapag tinutukso tayo, mahalaga na patahimikin muna natin ang ating mga puso at manalangin sa Diyos. Panalangin na walang pag-alinlangan, walang pagkukunwari at mula sa kinailaliman ng iyong puso, sapagkat sa ganong paraan lamang natin maintindihan ang kalooban ng Diyos at doon lamang natin mapagtagumpayan ang mga tukso. Manindigan ng totoo para sa Diyos at nang makamit natin ang papuri niya. At magbasa tayo ng Biblia, mga apo. Dapat nating alalahanin ang halimbawa ni Jesus nang tuksoin siya ni Satanas na mababasa natin sa Mateo chapter 4 verse 1 to 11. Ang bawat tukso ni Satanas ay nilabanan niya sa pamamagitan ng magkaparehong sagot na susulat pagkatapos ay susundan ng kasulatan. Kung ginamit ng Panginoong Hesus ang kasulatan upang epektibong labanan ang mga tukso ni Satanas, ay kinakailangan din nating gamitin ang kasulatan upang labanan ang mga tuksong ating nararanasan. Ang lahat ng ating mga pagsisikap na labanan ang tukso ay mahina at hindi epektibo, maliban lang kung bigyan tayo ng kapangyarihan ng banal na espiritu sa pamamagitan ng palagiang pagbabasa, pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Walang ibang sandata laban sa tukso maliban sa tabak ng espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sinabi sa Colosas chapter 3 verse 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Kung pinuno natin ang ating isipan ng mga palabas sa TV, ng mga makamundong musika, at lahat ng inaalok ng makabagong teknolohiya, mapupuno ang ating isipan ng mga mensahe at larawan na tiyak na magbubulid sa atin sa makalamang pagnanasa. Ngunit kung pinuno natin ang ating isipan ng kabanalan at pagkamangha sa kaluwalhatian ng Diyos, ng pag-ibig at kahabagan ni Kristo, at ng kaningningan ng Diyos na makikita natin sa kanyang perpektong salita, maglalaho ang mga pagnanasa o tukso na yan. Ngunit kung walang impluwensya ng salita ng Diyos sa ating isipan, lagi tayong magiging bukas sa mga tukso ni Satanas. Kaya upang mapagtagumpayan ang mga tukso na yan, dapat tayong magbasa ng mga salita ng Diyos at armasan ang ating mga sarili ng maraming katotohanan. At iwaksi ang mga tukso, mga apo. Sabi nga ng salita ng Diyos, huwag kang makisali sa anumang bagay na umaakit sa puso mo, sa mga bagay na walang kinalaman sa iyo, o sa mga taong inilalayo ang puso mo sa Diyos. Anuman ang makakagambala sa puso mo mula sa pagiging malapit sa Diyos, ay isantabi mo ito o layuan ito. Kung baga, chismis mga apo, yun, huwag kayong makisali sa mga ganon. Dito, makikita natin na ang sinasadyang pagwaksi at pag-iwas sa mga tukso ay isang landas din sa pagpapanatili sa ating mga puso mula sa kagustuhan ng Diyos at upang mapagtagumpayan ang mga tukso. Tulad din ni Job, sa Biblia, iniwaksi niya ang kasamaan. Gumawa siya ng mga praktikal na pagkilos tulad ng pagtanggi at paglayo sa pagkalubog sa tukso at pagkakasala laban sa Diyos. Kung alam natin na mayroong tukso, ngunit hindi natin inilalayo ang ating sarili rito at sa halip ay sinunod natin ito, tayo ay magiging mga taong mangmang at ignorante na lumalakad sa mga bitag at mahuhulog lamang sa tukso ni Satanas. Kung nais nating mapagtagumpayan ang mga tukso, dapat nating sundin ang ginawa ni Job.
at sadyaing alisin ang ating mga